So, ang tanong ko coach, paano niyo na-discover si Rene or kasi ang kwento ng ano, ng nanay na nag-apply sila ng maraming school. Tapos yung AMSAY yata yung, nag-reply, okay, about dun. So, ikaw ba yung pumili sa kanya or yung admin ng school ang pumili sa kanya para Hindi, makapasok ganito siya yun. diyan? Actually, ganito yun. Bali, ano siya, yung first school, di na natin banggitin yung name. Pumunta talaga sila doon. Hindi man siya matawag na totally denied, na hindi talaga si tinanggap. Kasi mahirap din naman eh. From Talakugon, Davao, kung wala naman din mai-provide na room or dormitoryo ang school. So, sa tatlong school na yon, may kwento na ganon. Yung isa talaga wala. So, yung dalawang school lang ang may kwento na nun na gusto yung bata, kaso walang maibigay na dormitory. So, during that time, yung kasama ko sa MPBL sa Davao Oxy, si Ronald Lamotia, siya yung tumawag sa akin. Pauwi na sana sila noon eh. Pabalik na ng Talakugon. Tinawagan ako, sinabi na kung meron ba akong school na tinuturuan. So sabi ko naman meron. Sabi niya, pare, isuyo naman oh. Pwede bang matulungan yung kapitbahay ko? So, sabi ko, sino? Di pre, gusto mo to kasi 6'1 and 6'2. Actually, dalawa yan sila ng kuya niya. Ipinapapasok dito. So sabi ko naman, sige, dalhin mo dito. Papuntahin mo na. Nandito lang pala sa Davao eh. Yung tinawagan niya, bandang alauna o alas 2 ng hapon, dumating yung pamilya, yung mag-asawa, dalawa magkapatid na matatangkad, at yung isang kapatid na maliit pa. Kaya nung dumating dito, ako talaga yung kaharap. Okay. Then, kinausap ko yung admin, kinausap ko yung principal, kinausap ko yung sports coordinator, kasi nga po, during that time, hindi pa green light yung DepEd kasi close na yung enrollment eh. So magi-green light ulit yan pagka pwede na magpa-enroll yung mga transferees, yung mga ganon. So nadaan ko sa pakiusap, pumayag naman sila din. Dumating pa nga dun sa point na nagsabi ang nanay na balik na lang tayo pagka pwede nang ma-enroll. So yung si Rene talaga ang nag-decide na dito na lang ako dito na lang ako mag-antay. So akala ko talaga okay na eh. Kasi nung kinausap ko na yung principal na, kasi ang pakiusap ko sa principal that time, while waiting sa green light, pwede ba bigyan na natin ng mga modules yung bata para may mabasa lang? Para hindi ma-behind. Baga. Yeah. Ganun ba? So yung principal naman, naawa, dahil talaga nagmamakaawa ako. Kasi nakitaan ko na yung bata na gusto. Doon sa sagot pa lang niya na, dito na lang ako Pero nung lumabas ako sa principal's office, nagtaka ako na wala yung mag-anak. Di hinanap ko. Doon, nakita ko sa mga naka-display ng mga ukay-ukay na sapatos. Binilhan na siya ng sapatos, yung puti na unang sapatos niyang sinuot niya. Yun. I see. So, ang mga students diyan, mga athletes ay scholar na rin. Tapos hindi ikaw yung nag-provide ng tirahan or yung school pa rin? Scholar sila as enrolled. Full grant scholar. Ni piso wala silang babayaran. Not unless doon sa mga medyo may angat sa buhay na gusto lang talaga mag-basketball yung anak nila, nagbibigay lang ako ng mga 50% discount up to 70% discount. Pero yung talagang yung kinukuha ko talaga personally, sila yung binibigyan ko ng full grant scholar. So yung regarding naman din doon sa tinitirhan nila, yung dormitory nila,
provided by the school talaga. Oh, okay. Kasi I see. hiningi ko po yun na sana merong matulugan yung mga bata. Especially yung pupunin ko, puros malalayo. Mhm. So yung pagkain nila ay provided din ng school or dapat sa parents? Yung ano po, yung the first batch and the second batch, meron yun. So, meron Mhm. silang isang kabang bigas talaga yung 50 kilos every 15 days. So, Mhm. hindi pa sila ganun kadami. So, yung mga nakuha ko pa lang nun is 4, puro Mabini, Davao de Oro. Mhm. Then, yun yung tinatawag niyang daddy, si Tawadan, Minyosa, nasa UC na ngayon. Si Tabaro and Testificar nasa match. So, sila pa lang noon hanggang dumating sila Juda, yung mga taga-Baganga boys. Kaya dumami yung bigla, naging 42. Saka nagkaroon ng bigas. Sa isang buwan, dalawang kabang bigas. Then yung ulam, alam naman natin na mga monghe yun nandito, so vegetarian. So, gulay, or may karne siya pero tofu. Yung mga ganon. Yeah. Gumagawang lumi, pero akala mo karne, yun pala tofu. Yeah. Pero may garden sa tapat. Anytime, sabi ko naman kasi sa mga magulang, same lang din naman kasi kung magbibigay kayo ng baon, kung nandyan yung anak nyo, siyempre manghihingi ng baon. Mhm. Pinagbabaunan nyo ng kanin sa kaulam. So, Mhm. yung anak nyo nandito, hindi na namamasahe, di ba? Mhm. So, pwede kayo magpapadala kung gusto nyo makakain din sila kung gusto nilang anong kainin. So, pero kung isipin mo yung ulam at saka kanin, meron. Katunayan nga, sa tapat lang ng dorm nila before, yung pinakaunang dorm talaga nila, may garden na dun eh. So, sa lawak ng nasa 1,000 square na puro talong. Anong gusto mo luto sa talong? Pwede. I see. So, nung dumating si Rene, ito yung itsura niya, di ba? Yung sobrang payat niya. Okay, na sabi mo dito 6'1" pa lang siya. So, medyo matangkad ka rin pala kasi halos konti lang yung lamang niya eh. So, 6'1" na siya. So, sobrang payat niya. So, yun na nga, sabi mo rin dito, hindi talaga siya marunong maglaro at 3 years siya na under mo bilang coach, right? Running 3 years. Running 3 Okay. years. So, kumusta naman siya bilang player o yung baguhan? I mean, ano yung first impression mo sa kanya? Ay, sa katunayan, yung pagdating nga niya, sabi ko, malnourished ka ba? Hmm, Ang sagot niya, hindi yun. Hindi po talagang coach. payat lang siya. Talagang payat lang. Nag-iisip na ako nung dati pa. Nung una namin pagkita. Kinabukasan kasi sabak agad siya sa practice. Mhm. Talagang nakitaan ko na decided na bata na willing to go yung toe-to-toe. Mhm. Kasi kahit na ano ipapagawa mo, gagawin niya kahit na hindi niya alam. Pero marunong siya magmasid kung anong ginagawa ng mga teammates niya. Ahead yung Mhm. teammates niya ng mga ilang months. So, marunong na. Then siya, yung takbo niya parang nakalangoy. Mhm. Hindi siniswing yung arms kung magtakbo. Masabi ko na, naku po, malaking trabaho to. Mhm. As coach ha, as coach. Yeah. So, malaking trabaho to. Irereforma ko to, sabi ko. Awa naman ng Diyos. Unang backpedal na niya eh. Natawa lahat. Pero tinitigan ko lang. Kaya nahinto yung tawanan. Kasi unang backpedal niya, natuwad. Mhm. Tapos tumayo siya. Sabi niya, sa Bisaya, buang. Yung ganang expression. Aha. Nagpagpag lang siya, tapos patuloy. Mhm.
Tumakbo yung araw, 1 buwan. Saktong 1 buwan, dyan mo na. Kahit anong pinapapagawa ko, walang pawis na lumalabas. Mm. Hindi pinagpapawisan. Kaya naisip ko, totoo ba yung sinasabi ko dati? Malnourished siguro. Mhm. Pero, malakas. Malakas. Ay, hindi malnourished. Yung pangalawang buwan, doon na. Doon na siya pinagpapawisan. So, nakitaan ko na kaagad ng development in terms may run. Mhm. Ang kasama niya kasi is puros maliliit. Siya lang talaga yung matangkad. Kaya ang ginawa ko, hindi ko tinuring na malalaki player ko. Mhm. Kahit na yung iba lagpas sa akin, pero iniisip ko small ball ako. So, pagka small ball, kailangan quickness, Mhm. takbo talaga. Kaya nasanay si Rene sa takbo. Kung makikita mo yung mga uploaded games niya, Yeah. na Bilis. siya, sa kanya yung depensa, siya pa rin yung opensa. Nakaka-score. Kasi Mhm. yung training ko kasi talaga sa kanya. Layup siya, pa-layup pa lang. Bago niya ma-release yung bola, nagpapagulong na ako doon papunta sa kabilang court. So Mm. pag layup niya, pag landing niya, takbo na naman yan. Dapat makuha niya yun. Hindi ma-out of bounds yung bolang pinagulong ko. Mm. Kasi alam niya yung Ay. mangyayari. Right after pagka mag-out yun, kung yung isang out of bounds na bola contains 10 burpees yun. So Mm. 20 tries of layup yun. Then gulong. Dapat pagka ma-miss pa yung layup niya, 5 burpees yun. Plus out of bounds, 15 na lahat. Mhm. Mind ko, hindi niya yun natapos dahil napagod, plus 50 yun. Minsan, yung mga punishments na inaabot ng team individually, maabot ng 500 burpees, 300 push-ups. Pero lagi kong pinapapaliwanag naman na kung lalakas man yung upper body nyo, dahil sa mga push-ups at kung ano-anong pinapapagawa ko, hindi ako yung magiging, kundi kayo. Mhm. Yeah. So, willing din naman sila dahil gusto nila matuto eh. Then that's why, makita mo na si Rene, ang effectivity niya inside court, the presence, nandyan, kasi matangkad na eh. Mhm. So, nandyan, sa presence pala niya na matangkad, hirap yung kalaban. Tapos Yeah. magtataka ka, may, sa kanya na yung depensa, sa kanya pa yung nakaka-score. Talagang balik ka agad kasi yun yung nasa training namin. Help Oh, the helper I see. number 1.